Nagsimula ang pelikula sa isang giyera sa Western Front kung saan madami na ang namamatay sa digmaan kabilang na ang mga sundalo ng Germany. At makikita na kinukuha ng iba pang mga sundalo ang mga kasuotan ng mga nasawi sa digmaan upang dalhin sa Alemanya upang linisin at tahiin upang magamit pa ng mga susunod na ipapadala na sundalo sa Western Front. Sa bandang norte naman ng Germany kung saan nag-aaral ang mga magkakaibigan na sina Paul, Albert, Franz at Ludwig kung saan napagpasyahan ng mga ito na sumali sa military ng Germany upang sumabak sa digmaan. Ngunit nang malaman ng tatlo na pinadalhan si Paul ng sulat ng kanyang ina at hindi pagpayag ng pagsali ng anak sa digmaan dahil ito ay lubhang mapanganib. Ngunit dahil sa kagustuhan ni Paul na makasama pa niya ang kanyang mga kaibigan ay inisiwalang bahala niya ang sulat nito at gumawa ng peking approval ng kanyang ina. At nang nasa eskwelahan na sila Paul ay makikita naman ang kanilang prinsipal na nagbibigay ng mga motibasyon upang hingkayatin ang kanilang mga mag-aaral na maging sundalo at ipadala sa Western Front. Habang makikita naman sila Paul at mga kaibigan nito na tila excited pa na ipapadala sila sa digmaan upang mamatay dahil sa pag-aakala ng mga ito na magiging kahanga-hanga sila sa harap ng publiko. At nang marinig na nila ang mga propaganda ng eskwelahan ay nagpunta na ang mga ito sa barracks upang mabigyan ng mga uniforming pangdigma at kalaunan ay nagmarche papunta sa Western Front. At nang sila ay nakarating sa kampo kung saan naroon ang mga doktor ay pinahinto sila ng isa sa mga ito upang hiramin ang kanilang sinasakyan para sa mga sundalong labis na nasugatan sa digmaan. At nang dahil sa wala na silang masakyan ay nagmarche na lang ang mga ito papunta sa digmaan ngunit ilang saglit lang ay may isang artillery ang tumama malapit sa kanila dahilan upang pagsuotin sila ng kanilang kapitan ng gas mask. Kaya naman nang makarating na sila sa mismong kampo ay nakilala niya si Kat, isang veteranong sundalo ng Alemanya na kalaunan ay magiging matalik niyang kaibigan at mentor. Pagkagabihan ay naatasan sila Paul at Albert na magbantay sa kanilang border hanggang sa makarinig ang mga ito ng isang kaluskos malapit sa kanila. At dahil sa kagustuhan ni Paul na ipakita sa kaibigan ang kanyang shooting skill ay pinaputukan niya ang mga ito at ito ang nag-trigger sa mga Frances upang gantihan sila ng putok na dumirekta naman sa ulo ni Paul. Kaya naman sinuri ni Albert kung napuruhan ba ang kaibigan nito ay mapag-aalaman na maswerte pa ito dahil hindi tumagos ang bala sa kanyang suot na helmet. Ngunit ilang saglit lang ay pinaulanan na sila ng mga Frances ng kanilang mga artillery dahilan upang utusan sila ng kanilang kapitan na pumasok sa kanilang trench. At dahil sa takot ng mga ito ay dito na napagtanto ng magkakaibigan ang hirap, gutom, takot at pagod ng isang sundalo hanggang sa isang bomba ang tumama sa kanilang trench dahilan upang sila Paul ay matabunan ng mga lupa at kahoy. Pagkaumagahan ay nagising na lang si Paul na tinutulungan na sila ng mga kasama nilang sundalo dahil sa pagkakabaon nila sa lupa. At nang nakatayo na ito ay niyaya siya ni Kat na kumain ng isang kapirasong tinapay upang mabawasan ang kanilang pagkagutom. Hanggang sa inutusan si Paul ng isang opisyal na kuhain ang mga pagkakakilanlan ng mga namatay na sundalo upang ipaalam sa kanilang pamilya. At nang umpisahan na nito ang pagkuha ng mga necklace ng mga nasawi na sundalo ay aksidente nitong nakita ang salamin ng kaibigan na si Ludwig kaya naman agarang hinanap ni Paul ang kaibigan. Hanggang sa dito na niya nakita ang katawan ng kanyang kaibigan kaya naman nang nalaman niyang wala na si Ludwig ay napaiyak na lang ito at napagtanto na sila ay nasa malaimpyernong digmaan. Lumipas ang isang taon habang naglalakad sila Kat at Paul ay nakakita sila ng isang bahay na puno ng mga alagang bibi. Kaya naman napagpasyahan ng mga ito na pasukin ang bahay upang magnakaw. At nang magawa ng makapasok ni Kat sa bahay ay nakarinig si Paul ng isang putok ng baril kaya naman agad nang nagtakbuhan ang dalawa dala ang kanilang ninakaw na bibi. Kaya naman nang makarating na ang mga ito sa kanilang kampo ay palihim ng mga ito na niluto ang kanilang ninakaw dahilan upang magsaya ang mga ito at pagkahapunan ay nakakita si Franz ng isang Frances na babae dahilan upang samahan niya ito. Pagkaumagahan ay inutusan sila Paul, Kat, Albert at Jaden na hanapin ang 60 mga sundalo na nawawala pagkatapos ng pag-atake ng mga Frances. Hanggang sa nakaamoy si Paul ng isang masangsang na amoy malapit sa isang railroad kaya naman agaran nila itong hinanap hanggang sa makita nila ang mga bangkay ng mga sundalo. Lumipat ang eksena sa isang war general na nadedismaya sa kanilang gobyerno dahil nakikipagkasundo ng mga ito sa France na itigil na ang digmaan. Sa kadahilan na nawala silang mga tangkeng pangyera na ipinadala ng mga Amerikano sa France upang matalo ang Germany. At upang hindi mapahiya sa kanilang bansa ay intusan niya ang kanyang opisyal na ihanda ang mga sundalo para sa pag-atake.
Lumipat naman ang eksena sa isang diplomat na si Matthias na nakikipag-usap sa general ng France upang makipagkasundo ng itigil na ang walang saysay na digmaan sa Western Front at pakiusapan ng mga Frances na tigilan na ang pagpapadala ng mga tangke sa digmaan. At dito inabot na ng mga Frances ang kanilang agreement at binigyan lang sila ng 72 oras upang pumirma sa kasunduan. Ngunit nang makita nila Matthias ang kasunduan ay nag-aalangan ang mga ito dahil labag sa kanilang soberanya ang hinihingi ng mga Frances. Habang naghahanda na ang mga sundalo para sa kanilang pagsalakay ay makikita sa kanilang mga mukha ang takot, pagod at gutom. At nang magbigay na ng hudyat ng kanilang mga opisyal para sa pagsalakay ay dito na sila nagsimulang umatake papunta sa kalaban at nauwi sa isang madugong labanan at kasawian ng ilan pang mga buhay. Hanggang sa nagawa na nila Paul at Kat na makapasok sa trench ng mga Frances at habang nag-aabang ang mga ito sa pagsalakay ay nakita nila ang isang tangke na nakaharap sa kanila hanggang sa sinimula na silang pasabugan ng mga Frances na labis naman ikinasawi ng ilan sa kanila. Kaya naman pinaulanan rin ng mga bala ang tangke sa pag-aakalang masisira nila ito, ngunit tila tuloy-tuloy pa rin ang pag-abante nito papunta sa kanila dahilan upang mapa-atres sila Paul. Habang ang ilan naman sa kanila ay naabutan ng mga tangke dahilan upang ang ilan sa kanila ay mas agasaan ang buhay. Hanggang sa dumating na ang ilang pang mga sundalong Frances at dito pinagsusunog nila ang mga sundalo ng Germany gamit ang flame gun. At habang tumatakbo si Paul para sa kanyang buhay ay nakita niya ang kanyang kaibigan na si Albert na nagmamakaawa sa mga Frances para sa kanyang buhay, ngunit ilang saglit lang ay sinunog siya ng mga ito. Kaya naman nang makita ito ni Paul ay labis itong nanglumo dahil sa sinapit ng kanyang kaibigan at agarang tumakbo, ngunit may isang bomba ang tumama malapit sa kanya. At upang makaligtas ito sa pag-atake ng mga Frances ay nagkunwari ito na wala na itong buhay dahilan upang lagpasan siya ng mga kaaway. Kaya naman nang makita ni Paul na wala na ang mga ito ay nagsimula na itong tumayo hanggang sa may isang Frances ang nakakita sa kanya dahilan upang labanan niya ito. At nang magawa niyang mapuruhan ang kalaban ay labis ang pag-iyak nito dahil sa kanyang konsensya, at nang muli niyang tingnan ang gamit nito ay nakita niya ang larawan ng asawa nito at anak dahilan upang manglungo ito sa kanyang ginawa sa Frances. Kaya naman agaran niyang pinunasan ang mukha nito at tinakpan ang mga saksak nito upang mabuhay, ngunit ilang saglit lang ay binawian na rin ito ng buhay na labis namang pinagsisihan ni Paul. Habang sina Matthias at ilan pa nitong diplomat ay nagtatalo patungkol sa kondisyon na ibinigay ng mga Frances sa kanila dahil sa kagustuhan ng mga ito na ibigay ang ilang teritoryo ng mga Alemanya upang matigil na ang walang saysay na digmaan. Ngunit tumutol naman si Boy Ipal na kung sasang-ayunan nila ang kasunduan ay magkakaroon ng isang paghihimagsik sa kanilang bansa at mauuwi sa isang civil war. Ngunit iminungkahi rin ni Matthias na mas mahalaga ang buhay ng kanilang sundalo na naiipit sa digmaan kaysa sa kanilang hangarin sa bansa. At dito na sila nagsimula makipagkasundo sa mga Frances at pumirma ng mga dokumento para sa kapayapaan, ngunit nagulat sila Matthias nang sabihin ng mga Frances na eepekto ang kasunduan kinabukasan sa saktong 11 oras. Habang nakabalik na si Paul sa kanilang kampo ay nagtataka ito dahil lubos ang kasiyahan ng mga sundalo sa kabila ng nangyari sa kanila. Hanggang sa may isang sundalo ang nagsabi sa kanya na matitigil na ang digmaan laban sa France at sila ay makakauwi na sa kanilang pamilya. Habang hinahanap ni Paul ang mga kaibigan nito sa mga sugatang sundalo sa pag-asang may buhay pa sa kanila ay nakita nito si Jaden na naputol ang dalawang binti nito. At dito binigay ni Jaden ang isang towel na pagmamay-ari ni France na nangunguhulugan na wala na rin ang kaibigan, at nang makita ni Jaden na pinanghihinaan na ng loob si Paul ay pinagsabihan niya ito na mapalad siya dahil hindi siya naputolan ng binti. Kaya naman sandaling umalis si Paul upang manghingi ng kanilang makakain nila hanggang sa makita niya ang ilang pang mga sundalo na nagkakagulo para sa pagkain, at dito nakita niya si Kat na buhay pa, kaya naman labis ang saya ng mga ito. At nang makakuha na sila ng pagkain ay agad nilang ibinigay ito kay Jaden upang manumbalik ang lakas nito. Kaya naman nag-umpisa na sila Paul at Kat na kumain, ngunit habang abala ang dalawa sa pagkain ay makikita naman si Jaden na kinuha ang isang tinidor upang itarak sa kanyang leeg na agaran naman niyang ikinamatay. Lumipat naman ang eksena sa general habang kumakain ng masasarap na pagkain malayo sa kinakain ng kanyang mga sundalo na isa lang sinabawang patatas lamang. Makikita talaga na sobrang nakakaawa talaga ang mga sundalo dahil isa lang sila sa mga biktima na nakikipagdigma para sa mga pinunong ganid sa kapangyarihan at maambisyong pamumuno ng mga ito. Pagkaunggahan habang nakatingin si Kat sa bintana ay labis ang tuwa nito dahil sa loob ng 4 na taon niyang pamamalagi sa Western Front ay ngayon lang siya hindi nakarinig ng mga putok ng baril at sigaw ng mga sundalo. Kaya naman agaran niyang inaya si Paul na maglakad upang makalanghap ng sariwang hangin, at dito sinabi niya na gusto na niyang yakapin ang kanyang asawa.
At sinabihan niya si Paul na huwag na siyang sasali sa digmaan sa halip mag-aral na lang ito ng iba pang mga kurso pag-uwi nila. Hanggang sa makarating ulit ang mga ito sa isang bahay upang magnakaw ng bibi. At sa puntong ito ay si Paul naman ang susubok na papasok sa loob ng bahay upang manguha, at nang makapasok na ito ay kinuha nito ang ilang mga itlog. Ngunit ilang saglit lang ay nakita siya ng may-ari dahilan upang kumari pa ito ng takbo papalabas. At nang makalayo na ang mga ito ay labis ang saya nito dahil nakakuha na naman sila ng makakain. Hanggang sa nagpaalam si Kat kay Paul na magbabawas muna ito, ngunit nakita siya ng anak ng may-ari ng kanilang pinagnakawan ay tinutukan siya nito ng baril. Dahilan upang marinig ni Paul ang putok ng baril at agaran nitong pinuntahan si Kat. Kaya naman tinanong niya ito kung saan nanggaling ang putok, ay sinabihan niya lang si Paul na umuwi na sila hanggang sa bigla na lang itong bumagsak sa lupa at mapag-aalaman na may tama ito ng bala sa katawan. At nang makita ni Paul na labis na nanghihina ang kaibigan nito ay agaran niya itong ibinalik sa kampo, at makalipas ang ilang minutong paglalakad ay nakarating na sila at agarang ipinatingin sa doktor. Ngunit labis itong nabigla nang sabihan siya nito na hindi na niya maisasalba ang buhay ng kaibigan dahil sa mga dugo nitong nawala, na labis namang ikinalungkot ni Paul dahil naubos na ang kanyang mga kaibigan. Kalaunan habang si Paul ay nag-iisa at nagluluksa dahil sa pagkasawi ng kanyang mga kaibigan, ay pinatawag sila ng kanilang general na kalbo upang hingkayatin ulit ang kanyang mga sundalo na atakihin ang mga Frances bago sumapit ang ceasefire. At sinabi rin nito na gusto nilang gumanti dahil sa pagkakawala ng kanilang mga mahal sa buhay at nais kuhanin ng mga Frances ang kanilang teritoryo. Ngunit may ilang sundalo ang tumutol sa kagustuhang matigil na ang digmaan, ngunit tila makapal ang mukha ng general, kaya naman inutusan niyang patayin ang sinumang hindi sumunod sa kanyang ninanais. Kaya naman wala nang magawa sila Paul at ilan pa nitong kasamahan kundi makipagdigma ulit sa mga Frances. At dito na sila nagmarche pabalik sa Western Front upang maghanda sa pagsalakay, at nang dumating na ang oras ay dito na nila palihim na inatake ang mga Frances at nauwi sa madugong digmaan. At matapos ang ilang minutong labanan ay nagawa muli nilang makapasok sa trench ng kaaway, at nang makita ni Paul na inaatake ng isang Frances ang kasamahan niyang batang sundalo ay iniligtas niya ito. At habang nagsusuntukan ang mga ito ay napunta sila sa isang bunker hanggang sa nagkatitigan ang dalawa na tila ayaw na nilang makipagdigma sa isa't isa. Ngunit ilang saglit lang ay may isang Frances ang sumaksak sa kanya dahilan upang manghina ito at mapaiyak. At lalo pang nanglumo ito nang yumapekto na ang kasunduan at natapos na ang digmaan sa dalawang bansa. Kaya naman dahan-dahang lumabas si Paul at dito narinig na niya ang sigaw ng kapayapaan at iyak ng mga sundalo. Habang makikita naman si Kalbo na nakasimangot, hindi dahil sa madaming nasawi sa kanyang mga sundalo kundi sa pagkakadismaya nito sa kanyang mga sundalo sa kadahilanan na bigo silang mabawi ang kanilang teritoryo. Lumipat ang eksena sa isang opisyal kung saan inuutusan nito ang batang sundalo na iniligtas kanina ni Paul na kunin ang mga pagkakakilanlan ng mga nasawi sa digmaan, at habang kinukuha nito ang ilang mga gamit ng mga namatay sa digmaan ay bigla na lang itong napatigil nang makita niya si Paul na nakaupo sa isang kahoy. At nang tingnan niya ito ay nalaman nito na sumunod na rin si Paul sa kanyang mga kaibigan at namatay dahil sa walang saysay na digmaan na gawa ng mga maambisyong mga ganid sa kapangyarihan.